Isang pinagpalang umaga po muli mga kamisyon, mga kaibigan. At narito po ang inyo pong lingkod, ang inyong misyonero Kabitenyo na nagnanais pong maghatid muli ng salita ng Diyos. At gayon din mga kamisyon, patuloy na laging nagpapaalala ang inyong pong lingkod na tayo po ay magpasalamat sa Diyos palagi. Pero bago po yon kamisyon, kaibigan, isa pong tanong ang nais ko pong ihatid sa iyo. Isa ka ba sa naniniwala sa salitang malas at saka swerte? Sa wikang Banyaga kasi ang madalas po natin ginagamit ay luck. Kaya po lagi yan pag halimbawa aalis ng bahay ay luck. Ang ginagamit, good luck, ganyan. At gayon din kapag ka may gagawin, ang laging sinasabi, magte-take halimbawa ng exam, estudyante, ang gamit natin ay good luck. Opo. So, ngayon pong araw na ito, atin pong bagyang talakayin ang kasaysayan, kultura, at paniniwala ng mga Pilipino. Ano ba talaga yung totoo? Kasi Disyembre na naman, talaga naman pong usong-uso ngayon yung, tingnan nyo po, kaya po nauso yung pagpapahula dahil nga po dun sa zodiac sign. Pag sinabi kasing zodiac sign, yan po ay nandun yung tinatawag na pag ikaw ay pinanganak ng panahon ng Scorpio. May mga ganyan may mga Scorpio. So, meron pong mga nakalapat doon. Kaya uso po ngayon yung mga kalendaryo na meron pong mga nakalagay na mga petsa na kung saan doon sa mga petsa na yon ay tila baga may mga lucky numbers. Kaya merong mga lucky 888, merong lucky 999, ganyan nauso yan dahil doon sa paniniwala po ng mga Chinese. Kasi sa kasaysayan mga kamisyon ay 4 po ang ating naging mukha, 4. So naandyan yung Indo, ang tawag diyan ay Indonesia, So pumapasok kasi sa atin yan mga yan noong during Ice Age na tinatawag sa kasaysayan ng Pilipinas. And then, naandyan ang Chino, naandyan ang China kasi during Ice Age, ayon sa paniniwala ng marami, dahil mahilig naman talaga mga lakal ang mga Chinese, mahilig mga lakal ang mga Indo. Kaya nga po, dami na lang mga dinadala sa atin. So, nadadalhan tayo ng kanilang kalakal at nadadalhan din tayo ng kanilang mga paniniwala. So, katulad na rin po ng Chinese. Yan yung isa sa paniniwala ng Chinese Kaya po, sa panahon ngayong Disyembre, talagang usong-uso yung tinatawag na malas o kaya naman ay swerte. Nandyan yung hindi ka pwedeng lumabas pagka ganitong petsa. Kaya nga yung 13, ang pakaramdam po ng marami ay paniwala. Ang paniwala ng marami ay malas. Pero ang totoo, kung malas yun, dapat hindi na isinama ng Panginoong Diyos sa bilang. Yung bilang na 13. So merong malas na kulay. Okay? So mga kamisyon, mga kaibigan, nais ko pong talakayin ngayon pong umaga ang mga bagay, ilan sa mga bagay na iyon. Meron ba talagang malas? Pero sa banal na kasulatan, kamisyon, kaibigan, wala namang ganon. Walang malas na numero, walang malas na kulay. Opo. Kaya usong-uso po ngayon, binibentahan din tayo ng mga pulsera, mga pulseras, na tinatawag nila, yung nilalagay po sa kamay, bracelets. Meron pong, madami po ngayon, binibenta ng mga hikaw, ng mga kwintas, sari-sari, ng mga paninda po ng mga Chinese para lang benta. Ang tawag po nila ay pampaswerte. Di naman nila sinasabing pampamalas. Pero sinasabi naman nila na, okay, ganito yung malas na bagay, ganito yung malas. Pero ang totoo, madalas ang sinasabi nila pag ngayong Disyembre ay pampaswerte. Kaya tuloy, kapag tiningnan natin ang buhay nila, dahil itong mga Chinese, napakasipag naman talaga magnegosyo. Kasi kung naniniwala talaga sila sa swerte, hindi na sila magtrabaho, baka swertehin sila. Kaya marami tuloy mga Pilipino ay naniniwala nga sa swerte. Naniniwala nga sa swerte. Diyan yung hindi na nagtatrabaho kasi baka swertehin. Ay, naku po. Mga kamisyon, mga kaibigan, hindi naman talaga totoo yun. Yung swerte, hindi naman talaga totoo yung malas. So, atin pong talakayin
yung ilang bahagi ng banal na kasulatan, ano po, tungkol po dun sa bagay na yun, at nais ko pong puntusin sa inyo yung 3 bagay. At ito po yung totoo. Ano po? Ito yung totoo. Una, ang totoo ay ang pagpapala sa buhay ay nakasalalay. Nakasalalay sa Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, makikita natin sa Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Doon natin makikita na mapalad yung nagtitiwala sa Panginoon, kasi kung titingnan natin, pag nagtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso, ay naandun yung kanyang pag-alalay, naandun yung paggabay sa atin, at kapag kinilala natin siya sa ating buhay, itutuwid tayo sa ating mga hakbang, dadalhin tayo doon sa katagumpayan. So ang Diyos po ang magpapatagumpay at magbibigay ng tagumpay sa atin. At marami pong mga talataan sa Biblia na nagsasabi sa Diyos nagmumula ang katagumpayan. Ano po? So, pangalawa, bilang mga Kristiyanong Pilipino, so nais po ng Diyos at ng kanyang salita na patunayan na ito po yung dapat nating hakbangan. Pangalawa po ay ang pagpili. Ano po? Pagtitiwala at pagpili. So, sa Deuteronomio, mga kamisyon, ay tinalakay po, isinulat ni Moises ang mga talatang ito nung panahon po ng mga Israel. Ipinakita niya na ang buhay ay pagpili. Kaya po, sa pamamagitan ng pagsulat ni Moises doon sa sinabi ng Diyos, doon sa kabanatang 30 ng Deuteronomio, at ang talata ay 19 hanggang 20, ay ganito: aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. So dito po pinakita ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Moises, doon sa kapahayagan ng Diyos na ito, ipinakita niya na ang buhay, mga kamisyon, ay pagpili. Life is a choice. Ibig sabihin, kung pipiliin mo ang pagpapala, pagpipiliin mo ang buhay, so yun yung bibigay ni Lord. Ibig sabihin, pag pinili natin ang Diyos, pinili natin ang pagsunod sa Diyos, nandun ang buhay, nasa Diyos. Pag pinili natin ang Diyos, ang pagsunod sa Diyos, nandun ang pagpapala, nandun ang tagumpay. So yun yung sinasabi po ng mga talatang ito. Kaya po, napakapalad nga po ng pagtitiwala sa Diyos, at napakapalad po natin bilang mga pumipili sa pagsunod sa Diyos. Okay, yun yung pinapakita po dyan. Kaya yung buhay po, mga kamisyon, ay nag-uumpisa nga po dun sa pagtitiwala natin sa Diyos. Pangalawa ay nandoon sa ating pagpili. Okay, because life is a choice. And then pangatlo, mga kamisyon, mga kaibigan, ay ang pagtatagumpay at pagpapala ay nakadepende din naman sa ating pong paggawa, sa ating pagkilos. Tinalakay naman yan ni Solomon. So, sabi po doon sa Proverbs chapter 10, verse 4, dito po natin makikita hanggang verse 5, siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit yumayaman ang kamay na masipag. Siyang nagtitipon sa tag-init ay pantas na anak, ngunit siyang natutulog sa pag-aani ay anak na kayaya. Kaya po dito po natin makikita, tingnan niyo po, maraming mga tao, yung mga masisipag, pinagpapala yan Pinagpapala kasi totoo. Okay, totoo, kapag ka masipag ka, talaga namang pagpapalain ka. Masipag ka, tapos dagdagan mo pa ng pagiging masinop, kasi yung kasunod na talata, nag-iipon. So, ibig sabihin yung kasipagan at yung, kaya tama yung salita natin bilang mga Pilipino na sipag at diskarte. Okay? At hindi po swerte. Okay, hindi swerte. Kaya tuloy, maraming mga Pilipino ay para na lang, natutulog na lang, ayaw lumabas kasi ay 13. Ayan, so tulad ngayon, December 8 ngayon, marami pong mga paniniwala. Kaya tingnan niyo po,
Doon sa mga naniniwala sa zodiac sign, mababasa mo, marami po doon mga lumalabas na namang mga paniniwala. Kasi ang gusto lang naman din talaga nila yung mga makabenta. Okay, makabenta. Ano po? So, dalangin ko mga kamisyon, mga kaibigan, ngayon pong umaga sa maiksing pagtalakay na inyo pong lingkod doon sa bahagi ng ating kasaysayan, bahagi ng ating kultura, at bahagi ng paniniwala natin bilang mga Pilipino na meron po tayong natutunan. Ano po? Kasi sa totoo lang, 4 yung mukha ng Pilipino. Ano po? So, nandun yung Indo, nandun yung Chino, nandun yung Malay, at saka yung Espanyol. Ano po? Kaya po ang pangalan ng atin pong bansang Pilipinas ay Philippines kasi galing yan sa pangalan ng Philip. Ano po? Ni King Philip ng Spain, ng Espanya. So, yun po mga kamisyon, muli purihin ang Panginoon at ang inyong pong lingkod ay lagi pong nagpapaalala sa atin pong lahat na magpasalamat sa Diyos palagi. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakila naming Diyos na aming Ama, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na inyo pong binigay sa amin. Panginoon, dalangin po na inyo pong lingkod na nawa, Panginoon, lahat ng mga anak mo, O Diyos, na nagtitiwala at naniniwala sa iyo. Nawa, Panginoon, ay huwag na pong sumunod at sumabay doon sa tinatawag po ng kasabihan ng mga Chino na may malas, may swerte. Dahil ang totoo, Panginoong Diyos, ang buhay namin ay nakasalalay sa pagtitiwala namin sa iyo. Ang buhay namin at pagpapala na aming maranasan ay nakasalalay sa aming pagpili sa iyo, O Diyos. Pagpili sa buhay sa mundong ito. At gayon din ang buhay namin, Panginoong Diyos, ay nakasalalay sa aming paggawa at sa aming pag-iipon. Lord, purihin ka, napakapalad namin, Panginoon, dahil pinaparating mo sa amin ang ganitong kaunawaan at ganitong karunungan. Pagpalain niyo rin po, Panginoong Diyos, lahat ng nakikiisa, Panginoong Diyos, at nanonood, lahat ng taga-subaybay na inyo pong lingkod, ng misyonerong kabitenyo, Panginoon, lahat ng naabot po nito. At Lord, nawa patuloy niyo pong basagin ang mga maling paniniwala at tulungan mo na magtiwala sa iyo, Panginoon, magtiwala sa iyong mga salita at piliin, O Diyos, ang pagsunod sa iyo dahil ang buhay ay sa iyo pong mga kamay nakasalalay, Panginoon, maging ang pagtatagumpay nito. Gayon din po, Lord, piliin din po namin ang pagsunod at ang paggawa dahil alam namin na habang kami gumagawa, Panginoon, naging masipag, naging madiskarte kami. Lord, tunay naman, Panginoong Diyos, ng pagpapala ay patuloy niyo pong ibubuhos sa amin. Maraming salamat po sa araw na ito. Purihin ka. Sambahin ka, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang aking mga kapatid sa pananampalataya, ang aking mga kamag-anak, gayon din, Panginoon. Lord, salamat, Panginoong Diyos. Gayon din po mga kapatiran, Panginoon, sa dahong ito ng GMA Church. Lord, sa Dacoron, Panginoon, ng Tua Church, ng Kabulusan Church, ng Binakayan Church, Panginoon. Lord, lahat po ng Churches of Christ, Panginoong Diyos, dito, Panginoon, sa probinsya ng Cavite. Maging, Panginoon, lahat, Panginoong Diyos, ng Churches of Christ dito sa Pilipinas, sa Mindoro, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng mga sumusubaybay. Sa mga kamag-anak ko, Panginoong Diyos, sa Isabela, pagpalain niyo po sila. Sa mga kamag-anak ng aking may bahay, Lord, sa Mindoro, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, sa lahat, Lord, ng naabot, Panginoon, ng misyonerong kabitenyo Christian vlog na ito, Panginoon, pagpalain niyo po silang lahat, pagpalain niyo po kaming lahat. Dahil alam namin, Panginoon, na kami ay nais mong pagpalain mula noon hanggang ngayon hanggang sa ikalawang buhay. Patawad din po sa lahat ng aming mga pagkakamali at pagkukulang. Purihin ka, Lord, sambay na ng dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa iyo, Mas, ungitan lamang ng iyong bugtong na anak na sa Jesus na aming Panginoon at sa gabay ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Muli po, purihin po ang ating Panginoon at patuloy po, patuloy mga kapatid, mga kamisyon na makikiusapan niyo pong lingkod, makikifollow, makikilike, makikishare ng aking page at ng aking mga videos. God bless us all. God bless us all. Purihin ang ating Panginoon. Pinagpalang umaga po sa ating pong lahat.